Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Gagamitin ko sana itong Mini Cooper. In-start ko ito kagabi, kaso stock up yung mga gulong. Ipapakita ko po sa inyo yan. Nagka-problema po kasi ang radiator nito at pati yung fan blower, kaya hindi ko po siya nagagamit. So na-stock siya ng halos 2 buwan dito, hindi ko ginagamit. Nag-stock up naman yung mga gulong. I-start ko po, tignan nyo po . Umaangat yung gulong ko sa likod . Hirap na hirap. Ayaw. So ito pong Austin Mini Cooper po na ito, lumang modelo na. Pero talagang ito po ay mini-maintain natin ng maayos. Nung nakaraan nga lang, nagkaroon ng problema yung karburador nito. Ayan. Buti na lang nakabili tayo ng repair kit sa Japan. So ito po, ipapaayos din natin ang body nito kapag natapos na yung ating coaching kuba. Para naman po, ito na ang susunod na gagamitin po natin. Okay, abante po ako. Abante. Ayaw . Kahit na ito pong mga ganitong sasakyan ay luma na, marami pa rin namang nabibiling pyesa. At hindi mahihirapan ng ibang mga mekaniko para ayusin siya. Yun po ang mga advantage ng mga lumang sasakyan na na-maintain mo ng maayos. Pero siyempre, kung talagang ang maintenance mo ay pinababayaan mo kapag yung mga ganitong mga lumang sasakyan, talagang mapapagastos ka ng malaki. Alam niyo mga kapatid, yung mga sasakyan ngayon, hindi ko naman sinisiraan itong mga modelo ng sasakyan ngayon. Meron akong ginagawa, yung Accent na gasoline. Nasira yung injector driver niya. Palipat-lipat yung problema, na-repair yung uno na injector driver. After ma-repair nun, lumipat naman doon sa 4. So ibig sabihin, hindi talaga siya repairable. Nasisira yung electronics . So ngayon, kailangan namin bumili ng computer box. Naghahanap pa kami na medyo mura. Kasi yung unang natanungan, around 40,000 plus yata. Ngayon, yung isang Toyota Raze din na dinala sa amin, pinasauli ko na dun sa may-ari kasi nga wala namang mabiling computer box. Since yan naman ay may issue sa Toyota, yung mga Raze na yan, sabi ko dun sa may-ari, ipakiusap mo na lang sa Toyota kasi bago nila dalhin sa amin yun, napakialaman na yun . Pati nga yung BCM niya, yung body control module. So yun, buti na lang napakiusapan nila yung Toyota kasi bibili naman sila ng computer, so nakapila na sila ngayon. At yung mga nagagawa nga namin, ang bago-bago pa. Magpapa-overhaul ng transmission, automatic transmission, sira ang clutch assembly, gagastos ng kulang-kulang 50,000, lalo na yung mga malalaking sasakyan. O pagka naman sa automatic transmission, yung mga Ford na yan, pinakamura sa Ford na gastos, umaabot ng 80,000 sa rebuild ng automatic transmission. Sobrang mamahal. So, kaya po ako, kung bibili ako ng sasakyan talaga, bilang ako isang mekaniko, hindi ako bibili ng brand new na sasakyan ngayon. Hindi muna. Unang-una, wala naman akong pambili. So, kung ano yung meron akong sasakyan ngayon, since ako naman ay mahilig ding mag-DIY at mahilig akong mag-innovate, mahilig akong mag-fabricate at mag-convert, itong mga sasakyan ko na to, i-convert ko na lamang to. At mag-i-enjoy pa ako at nag-i-enjoy din yung ibang mga makakapanood. Dahil hindi naman ako nag-iisa. Marami po kami ng mga ganitong edad, 57 pataas or yung nagsimula sa 50, ang gusto magkalikot. Ayan. At yung pagkakalikot ay meron namang napupuntahan. Kesa bumili ka ng bagong sasakyan, 3 years na walang galawan dahil warranty, pagkatapos ng warranty, ayan na, namumroblema ka na sa gastos dahil nagkakaroon na ng mga problema. Yung Mini Cooper na pinakita ko po sa inyo mga kapatid, pwede nyo rin itong i-convert ng electric vehicle dahil ito ay front-wheel drive. So, ang magiging conversion nyo lang dyan talaga, yung mounting ng motor, tapos yung pasok ng axle doon sa wheel hub, doon sa spline. So, minor na conversion lang naman po yan dahil marami namang magagaling na mga masi-shop na pwede nyong mapuntahan. So, isa po yan mga kapatid, kaya po itong mga sasakyan na ito ay mini-maintain ko. Dahil hindi man ako makakabili ng isang magandang electric vehicle, kapag po itong mga lumang sasakyan na ito ay nagawa ko ng electric vehicle, mas maganda pa po ito doon sa mga nabibiling electric vehicle ngayon. At dahil sa unlimited naman, ang mga electronics, mabibili mo sa online. At kung ikaw naman din talaga ay isang electronic technician or electronics engineer, marami kang mailalagay doon sa iyong converted na electric vehicle para mas lalo mong mapaganda ang iyong sasakyan. Ito po yung aking Toyota Crown na 1989 model.
At narito naman po mga kapatid yung aking 4x4 na Isuzu Crosswind. Ginagamit namin sa aming pag-rescue at sa aming mga pag-o-offroad. At itong dalawang Volkswagen Beetle naman na ito ay upang maipakita ko sa inyo na kahit luma na ang sasakyan ay kaya pa rin nating itong ayusin at i-restore doon sa kanyang original na form. Gagawin ko tong electric power steering at lalagyan ko rin po ito ng electric aircon. At kapag daka po, pagdating ng panahon, ay magawa natin ito bilang isang electric vehicle. Mga kapatid, ito yung ginawa nating conversion, yung rack and pinion. Ayan. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung original kasi nandiyan yung isang coaching kuba. Ito mga kapatid, tingnan nyo. Ayan, may linkage siya. Pero ito, may tama na mga mga tie rod niya. Ito mga kapatid, yung electronic power steering. Ayan. Kaya inuulit-ulit ko po sa inyo na itong coaching kuba na to, itong Beetle na to, talagang pag ito ay lumabas na dito sa Autoruns, 100% para kayong humahawak ng mga modelong sasakyan. Bantay sarado sa akin ang pagre-restore at pagre-repair nitong Volkswagen na ito. Kaya kung ano ang aking maisip na alam kong ikagaganda at ikatitibay ay ginagawa at ina-apply po namin dito sa Volkswagen po na ito. Mula sa isang siraang pintura at maraming kalawang na body nitong coaching kuba na ito. At habang ito ay ipinapakita ko po sa aking mga vlog, ay nakakatanggap po ako ng maraming mga recommendations at mga suggestions doon sa mga Beetle lover pa noong araw na hanggang ngayon ay itinatago pa nila ang kanilang mga Volkswagen Beetle. Maging si tatay na talaga namang pinuntahan pa ako dito sa shop upang magbigay siya ng mga suggestion at makausap din ng aming living legend na chief mechanic dito po sa Autoruns. Ayan. Maintain mo lang, maintain. Marami na ang nag-aabang na matapos na ang project na Autobox ni Autoruns. Pero dahil sa hindi rin simpleng trabaho ang mag-restore ng isang lumang sasakyan na kinain na ng kalawang ang maraming sulok ng katawan nito. May mga proseso na hindi dapat i-shortcut ang trabaho dahil siguradong magkakaroon ng problema lang ito kapag kumulo na ang pintura at muling bumalik ang kalawang. Balot din ng masilya ang kaha nito upang makuha ang pinakamagandang hugis ng Beetle. Mabusisi ang trabaho ng pintor at latero upang lalo itong gumanda. Kahit sa ibang bansa ay may mga gumagawa rin ng pagre-restore ng Volkswagen Beetle. Mas kompleto sila sa gamit at siguradong mas marami silang budget para sa restoration project nila. Hindi masyadong kinakalawang at maayos ang pintura ng kanilang unit na nakuha. Hindi katulad nitong aking project. Malawak at maayos ang kanilang gawaan, isang bagay na hindi ko kayang tapatan. Pero sa husay at tiyaga ng Team Autoruns ay magiging hamon sa amin ang iba pang restoration videos na aming mapapanood. Maraming mga sasakyan ngayon na maluluma din pagdating ng panahon. Pero itong aking Volkswagen Beetle ang magbabalik sa akin ng alaala noong unang panahon na kapag nakita mong parating ang kotseng pagong ay sasaludo ka upang hindi ka mapendong. Simple, maganda at elegante, sinasaluduhan pa. At kapag ganito ang dala mong sasakyan, mababali ang leeg nila sa pagtingin sa'yo habang papalayo ang Volkswagen Beetle mo. Pauwi na po kayo? Opo. Oo. Natapos din natin yung problema. Ilang mekaniko po humawak niyan? Di ba galing na sa ibang mekaniko to? Hindi maayos yung tagas, no? Papalit-palit to gano'n. Pabalik-balik yung tagas. Ngayon, ang isang pang ko dyan, palit lahat na yung pinalitan nyo, hindi nila nakita. Oo kaya nga, na problema. ang plano ko nga sana ibaba makina Oo, palibasa magaling yung mekaniko natin, si Paring June. Talagang sinilip niya nung nakita niya yun, then hindi na tayo nagbaba ng makina. Mapapansin ko yung pinto. Yung mga, yan ang sakit talaga pagka medyo naluluma na basta iwas lang po kayo sa overheat dito lagi nyo i-check yung coolant saka yung reservoir kung may laman. Kasi ito ang sakit ng ng X-Trail kapag na-overheat one time o general overhaul. Kasi nga ang nito, ang block nito ay aluminum. Aloy, sige po, basta ingat lang po kayo sa pagbiyahe ngayong bakasyon, ha? Hindi po bakasyon, sir. Dito lang po kami. Pare-pareho pala tayo dito. Maraming tatapusin
Meron tayong bagong kasama dito sa Autorans at ito po ay si Eni. Si Eni po ay hindi po babae kundi isa siyang langis. Ito po, kasama rin po natin ito sa Repsol. So si Repsol ay narito pa rin, yung dalawang langis natin, isang elite at saka po yung leader. Pero si Eni po kasi, ito po yung pinakabago na timplada ng langis. Yung mga letra po na yan na sumusunod doon sa API, American Petroleum Institute, ay iyan po yung latest classification po, latest oil classification ng mga langis. Ito pong Repsol ay API SN. So nasa N siya. So ibig sabihin, nanggaling yan sa A, B, C, D, E, F, G hanggang makarating ng N. Kaya lang walang O. Kaya po, ang susunod doon ay P. So ito yung pinaka-latest, ito yung pinakabago at meron nga din po siyang P+. So yung mga modelong mga makina ngayon na gasoline at diesel engine ay pwede pong gumamit nitong mga bagong langis. Lahat po ng langis na ito ay back compatible doon sa mga lumang sasakyan. Pag sinabi kong ganon, yun po ay pwede nyong gamitin sa mga luma nyong sasakyan. So, SP na po ito, yung mga modelong mga sasakyan ngayon na mga gasoline engine, ito po ang kadalasan na nandoon sa inyong manual, doon sa owner's manual na ang langis na ilalagay mo. Kaya po, itong Eni namin ay tapat namin doon sa mga bagong langis din, mga latest classification ng ibang langis na lumalabas sa market. So meron na po tayo ngayon dito si Eni at narito pa rin po ang ating Repsol. So itatry natin si Eni dahil ito po ay galing din naman po ito ng Italy, Rome, Italy at si Repsol naman po ay Spain. So lahat po ng mga langis natin dito sa Autorans, lahat po ito ay made in Europe. Kaya po, wala po kayong ikakakaba na baka mamaya pag ginamit nyo yung mga langis na ito ay magkaproblema ang inyong mga makina. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking mga vlogs. At sana po, kung nagustuhan nyo ang mga vlogs ko na ito, paki-likes, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Mga kapatid, magandang hapon at maraming salamat sa inyong lahat.